Top 10 Dark Anime na sisira sa isip mo, kung akala mo handa ka na, hindi ito ang mga anime na hindi lang madilim, sinisira nila ang kaluluwa mo. Ang listahang ito ay para sa mga gustong sumilip sa pinakamadilim, pinakamalupit, at pinaka-psychologically disturbing na anime na nagawa sa buong kasaysayan. Mula sa body horror, trauma, psychological decay hanggang existential suffering, nandito ang top 10 darkest anime na siguradong hindi mo makakalimutan. Umpisahan natin sa number 10, Midori, Shoujo Tsubaki. May madilim na anime, may mas madilim, at pagkatapos ay may isang pelikulang parang hindi ginawa para panuurin ng totoong tao. Ito'y maruming pagsisid sa kawalan, kalungkutan, at psikolohikal na pagkabulok. Sinusundan nito si Midori, isang batang naulila at ibinentes sa freak show, kung saan puro abuso at paghihirap ang laman ng bawat minuto. Walang pag-asa, walang ginhawa, walang kaligtasan. Kung papanoorin mo to, siguraduhin mong handa ka. Siyam. Pet. Hindi ito horror dahil may halimaw, horror ito dahil ginagalaw ang mismong realidad ng tao. Sa Pet, ang alaala ay minamanipula parang clay, at ang mga gumagawa nito ay basag-basag din ang utak, ito'y abstract, brutal, at puno ng psychological manipulation. Dito mo matatanong, paano kung may kumuha ng sarili mong pagkatao? 8. The Empire of Corpses. Isang steampunk na mundo kung saan ang mga bangkay ay nire-animate para maging sundalo, trabahador, at gamit ng lipunan. Hindi ito tungkol sa zombies, ito ay tungkol sa pagkawala ng dignidad ng tao. Ito ang Fullmetal Alchemist pero walang pag-asa, walang moralidad, at puno ng kalungkutan. 7. Gleipnir. Isipin mo ang Parasite, Future Diary, at Devilman Crybaby, pero mas sabog, isang estudyante ang nagiging halimaw, at may babaeng literal na pumapasok sa loob ng katawan niya para lumaban. Lahat dito ay marumi, konsumo, at puno ng psychological degeneration. Hindi para sa mahina ang sikmura. 6. My Home Hero. Walang halimaw, walang demonyo. Isang ama lang na handang gawin ang kahit ano para protektahan ang anak niya. Ito yung anime na ramdam mo ang paranoia, tensyon, at moral collapse, katulad ng Monster. Bawat kasinungalingan, bawat galaw, bawat paghinga ay may katapat na panganib. 5. Rin, Daughters of Mnemosyne. Isang immortal na babae ang nabubuhay sa loob ng mga siglo, kasama lahat ng trauma, sakit, at pag-abuso na hindi niya matakasan. Ito ay madilim hindi dahil sa aksyon, kundi dahil sa temang hindi maiiwasang pagdurusa at kabiguan ng immortalidad. 6 na episode lang pero sapat para guluhin ka ng ilang araw. Pero may 4 na anime tayong special mention ngayon, at ito ang pang-7. Serial Experiments Lain. Ang pinakamatinding mind-bending psychological anime. Walang dugo, pero puro existential dread, identity crisis, at digital consciousness horror. Ito ang anime na nagpapatanong. Ako pa ba to? O isa na lang akong data? Hindi ito basta anime, philosophical breakdown siya. 8. Text No Lies. Kung ang depression ay naging anime, ito yun. Isang lungsod na nabubulok, isang lipunang walang pag-asa, mga taong unti-unting nawawala ang lakas para mabuhay. Mabagal, mabigat, at nakakapagod. Pero iyon ang punto. Hindi ito para sa entertainment. Ito'y eksperimento sa nihilismo. 9. Boogie Pop Phantom. Isang nonlinear horror na may psychological distortion, memory fragmentation, at urban supernatural terror. Ito ang uri ng anime na hindi mo agad maiintindihan, pero mararamdaman mo agad ang takot. Hindi ito jump scare. Ito yung takot na nanggagaling sa hindi mo maintindihan. At nandito na tayo sa top 1, Berserk 1997. At syempre, hindi yung 2016 na CGI Nightmare, ito ang hari ng dark fantasy, trauma, betrayal, helplessness, demonic corruption, at existential agony. Ito ang anime na nagpaiyak sa mga lalaking hindi umiiyak, ang Eclipse pa lang, sapat na para mawala ang pag-asa sa anime bilang medium ng comfort. So, mga ka-anime,
Ito ang top 10 para sa akin sa mga anime na hindi mo makakalimutan pag napanood mo. Kaya kayo pwede nyong e-comment kung ano ang top 10 para sa inyo.